O ito, pag-usapan natin tong trililing na to. Oh, bagong leader ng pink, bagong leader ng dilaw. Pasok, trililing. May siniwalat si dating Senador Antonio Trillanes tungkol sa anyay malalim na pagkakaibigan ni na VP Sara at dating Vice President Leni Robredo. Kaya naniniwala si Trillanes na hindi si Robredo ang dapat ilaban sa mga Duterte sa 2028 presidential elections. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kung si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo raw ang nanalong presidente noong 2022 elections, malamang ay hindi nito ibibigay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam sa kanya sa programang Storycon ng One News. Sinabi raw yan sa kanya ni Mayor Leni noong nakaraang eleksyon. Bukod sa dating bise, ayaw din daw ni Senator Bam Aquino sa ICC. Sinabi nila na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong sa ICC kung naging presidente si Leni. Nire-request yan sa akin nila Bam Aquino na baka daw kung pwede daw i-delay yung pag-issue ng arrest warrant kay Digong dahil baka daw makakaapekto sa kandidatura nila. Okay. Hindi daw dapat ang maging standard bearer ng yellow, pink ay si Leni at saka si Bam dahil ayaw nilang ipadala si PRRD sa ICC at magkaibigan daw si BP Sara at saka si Leni. Pala desisyon ka, Trillanes. Ano ba to? Adik ba to? Nagtatanong lang tayo Adik ba to o baliw talaga to si Trillanes? Tanong lang. Kasi parang ano to Kita mo, sabi niya, panalo na siya sa Caloocan. Hindi ka umabot sa kalahati hindi ka nanalong mayor. Mas lalong hindi ka mananalong senador. Tapos here you are, nagdidesisyon ka para sa yellow tsaka sa pink. Designate ba ito? Ay, kayo mga pinklawang kayo mga pinklawang inodoro, kayo mga pinklawang laos. Designate nyo ba ito? Seriously? Dito kayo sumasalalay sa usaping politika? Kabobo nyo naman. Hindi, kung may nanonood dahil ng yellow pink, ito leader nyo. Siya na magdi-decide sinong standard bearer nyo. Kaliwat kanan kayong mga bobo. Paano ba kayo makuha? Talagang inodoro na kayo, pinklawan. Sa bagay, laos na kayo. Nainidoro nga kayo Pero maawa naman kayo sa sarili ninyo. Katatangan nyo, kabobobo nyo kung maniwala kayo dito kay Trillanes. All the more pag ginawa nyo pang leader to. Ang tanga ng maniniwala dito sa mamang to. Pambihira. Kandidatura nila. Sabi pa ni Trillanes, kailangan daw ang manalong presidente sa 2028 elections ay kayang mapanagot ang mga Duterte. At ang nakikita raw niyang pinakamalakas na kandidato ay si Senator Risa Hontiveros. Palakpakan naman tayo dyan, palakpakan. Bakit palakpakan? Sasagutin ko muna ito, okay? Ang lalim ng argumento ni ang hirap arukin. Ang lalim ng argumento ni Trillanes. Dapat daw ang magiging tatakbong presidente for 2028 ay kayang taluhin ng Duterte. Wow, ang lalim. Yan na yung lalim nyo, pinklawan. Yan na ang political aspiration nyo. Yan na ang political dreams nyo. Yan na ang inyong goal. Yan na ang pinakatinitingnan ninyo na kayang labanan ng Duterte. Kayang ipakulong ang Duterte. Wow, kababaw. You deserve, Risa. So kung ganyan kayo kababaw, pinklawan, totoo, you deserve, Risa. You deserve each other. Isipin mo, political leader mo, Trillanes. Standard bearer nyo, Risa. Good luck. Ari ko. Ang ingay-ingay ko dito. Anong oras na magagalit yung kapitbahay? Kaya ayoko ng kondominyo. Pakinggan nyo ito mabuti. Tayo mga DDS, matuwa tayo pag ito standard bearer ni na si Risa. Sorry for the word, but this is exactly how can we describe this. Muta lang to ni BP Sara. When it comes to influence, when it comes to politics, muta lang to si Risa ni Sara. Kahit tanungin mo yung mga senador na hindi bias at patayang dinig, walang takutan, they will not side with Risa. Abangan ninyo. Mostly, ang mga
politiko. As we get closer to 2028, they will go to Sara. At gusto nila itaas yung kamay nila ni VP Sara. Wait for that. Wait for that. So kung ganyan na talaga kababaw, ganyan na talaga kainodoro ang pink lawan, so be it. Tuloy nyo si Risa. Tayo mga DDS, pahinga na. Malayo sa katotohanan to. At babaho pa ito. Iimbestigahan to. Robin Padilla, salute tayo. Talagang kaliwat kanan ng saludo ko sa'yo, Robin. Kung matutuloy, kasi paiimbestigahan yung tanim, may tanim witness to, di ba? Paiimbestigahan na to si Risa. Akala mo, linis niyan? Ha? Tingnan natin, pag naimbestigahan to ni Robin Padilla. Tingnan natin yung drama-drama mo ngayon. Mas maganda nga, pag upo ni VP Sara, tingnan natin ang tapang nitong mga ito. Hindi raw si Mayor Lenny na may malalim daw na pagkakaibigan kay VP Sara. Sa 2028, I'm not inclined to support Lenny because magkaalyado at magkaibigan sila ni Sara Duterte. Sino ka ba? Sino ka? Sino ka, Trillanes? Ngayon kung hindi mo suportahan, may influence ka? Do you think you have influence? Alam mo kung sino lang naloko mo? This is my opinion. Wag tayo maglokohan. May nakikausap ako. Hello. Hindi ko babanggitin ang pangalan. Sino naloko mo lang? This is in my opinion. Okay? Si Bongbong lang. Dahil yung idea na ipa-ICC si PRRD galing dito sa mama na to eh. Nabola niya si Bongbong. Good luck sa inyo. Hindi forever nakaupo si Bongbong. Good luck sa iyo, Trillanes. Okay? Yun ay nadidinig ko lang. Galing pa mismo sa loob ng kampo nyo. Kilala mo kung sino sinasabi ko? Alam mo yan. Huwag tayong maganuhan. Don't me. Pweng. Diba? Kasi, asan ang influence mo? Paniwalaan ka ng pinklawan? Hello. Deep does this friendship go, do you think? Up to now, si Mayor Lenny has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas na boses yan, pero she's quiet. Wala pang komento rito sina Mayor Lenny, Senator Bam at VP Sara. Nagbabalita. Wag po nating itong binabalita ni Trillanes. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero mag-iingat tayo kay Trillanes. Baka may play ito. Kasi bakit kailangan niyang i-announce? Ano ang purpose niya para siraan si Lenny at idikit niya sa Duterte? Iingat po tayo. As we get closer sa 2028, maraming gustong idikit ang mga politiko nila kay VP Sara. Lagi kong sinasabi yan. Not even maganap pa ang 2025 election, sinasabi ko na yan. So, we have another example. Idinidikit si Lenny kay VP Sara. Si Amy, dikit ng dikit kay Sara. Mag-iingat po tayo. Sabi nga, in the last days, ang mga traidor lalong dumadami. So, yes, pwedeng totoo, pero look at the source. Yan po ang sinabi ko sa SMNI program namin kanina. Look at the source. And who is the source? Trillanes. The same person na sinasabi, membro daw ng sindikato dahil may tattoo ng dragon sa likod. The same person na nagsasabi, bubuksan daw ang account ni PRRD sa ibang bansa. Wala namang mailabas na katunayan kung ito ay legit na nakuha niyang bank account. This is the same person na sabi niyang mananalo siya sa Caloocan. Katangan nyo na lang if you will still believe this man. So, ingat tayo mga DDS Baka akala natin nilalaglag si Lenny, yung pala, unti-unti nang dinidikit kay VP Sara. Ingat lang, ingat lang. Next topic po tayo. Eto, 20 pesos na bigas, malapit na. Si Joel Chua, ano ba? Angkor na ng bilyonaryo? Baba ng inflation for the month of July. Isa sa may pinakamalaking ambag ang murang bigas. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahigit 5 taon, bumaba sa ilalim ng 1% ang inflation sa Pilipinas. Bumaba inflation ng kauna-unahan, bumaba ang inflation sa Pilipinas ng 1%? Do you believe this news?
0.9% ang naitalang inflation nitong Hulyo mula 1.4% 0.9% nahiya pa kayo, hindi nyo pa ginawan 2.9. Tapos bagay halita. Yan yung style nila, halata. Galing ni Marcos, napababa niya. noong June dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng mga bilihin. Partikular ang bigas na nag-negative 15.9% inflation. Isa pang record low para sa PSA. So, ang dahilan, the main reason, the main factor, bakit bumaba ang inflation ng Pilipinas dahil bumagsak ang presyo ng bigas. Saan ba makakabili niyang murang bigas na yan? Saan ba yung 20 pesos na bigas na yan? Pambihira. Sa Earth pa ba ako nakatira o sa Mars? Bakit hindi ko makita yan? Pakilagay nyo nga dito sa mga nakatira lang sa Pilipinas, hindi nakatira sa Mars katulad ko. Saan ba makakabili niyang 20 pesos na bigas? Saan ba makakabili niyang bigas na murang sinasabi nila na kaya daw bumaba inflation dahil mura na ang bigas? Saan niyang lupalop? Bakit isinumpa ninyo ang Laguna? Walang murang bigas dito sa Laguna, mga animal. Pinagkaisahan ninyo, mga Laguna. Low para sa PSA. Ito po yung pinakamalaking pagbaba dito sa presyo ng bigas. Isa ka pa, mapa. Pinakamalaking baba. Ewan ko sa inyo. Siguro mga next 4 months, we still be seeing negative inflation for rice. Ang expectation natin as an average rice inflation negative for the whole year. Sa mga uri ng Do you believe this, man? bigas, pinakamalaki ang binaba ng regular milled na sinasabing naambagan daw ng 20 peso per kilo rice ng gobyerno. So meron, gina-justify, meron talaga. Kasi merong lumabas na 20 pesos na bigas. Epektibo ang programa ni Bongbong Marcos. Makiba ka, huwag matakot. Pambihira. Epektibo yung 20 pesos na bigas ni Marcos. Kayong mga nagpabudol kay Marcos, naniniwala pa ba kayo sa dramang ganito? Bukod sa bigas, nagmura din ang mais at nasa negative territory ulit ang ilang mga gulay. I really feel that sa Mars ako nakatira. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng ilang pagkain tulad ng karne, partikular ang karne ng Bukas mag-grocery ako. Pipicturean ko yung presyo ng mga baboy dyan sa palengke. Ay sa grocery. baboy, gatas at iba pang dairy products, partikular ang powdered milk, mga prutas at mga ready-made food. Pero hindi lang pagkain ang bumaba ang inflation, malaki rin ang ibinaba sa kuryente at LPG. Bumaba sa kuryente at LPG? Pati sa transport na bumaba ang LPG? Gasolina? Kagagas ko lang kanina, tumaas? Pambihira naman. Bakit nyo naman inaapi ang Laguna? Buong Pilipinas, bumaba ibig nyo sabihin ang gasolina? Dito sa Laguna, tumaas? Ano nangyayari sa Pilipinas? Pambihira naman talaga. Oo, pinagkaisahan nyo kami. Pakilagay nyo nga saan ba tayo makakabili ng murang gasolina? Transport na nakapagtala ng pagbaba sa sea at airfare at presyo ng gasolina. Sa kabila ng positibong datos, nilinaw ng PSA na ang pagbaba ng inflation ay hindi nangangahulugang hindi na tumataas ang presyo. Yung inflation natin bumababa na, no? Pero overall, positive pa rin yun. So ibig sabihin, tumataas pa rin yung presyo ng mga bilihin on a yearly basis. Mas mabagal lang ang pagtaas ng presyo. May mga items. Ano ba talaga? Kanina kasasabi nyo bumababa. Tapos ngayon tumataas, mabagal lang. Sino bang paniniwalaan ko sa inyo ng bilyonaryo? Nga tayo na medyo substantial yung pagtaas. Yung presyo ng baboy. Ang ating presyo ng pork per kilo, ang tinatrack namin, for example, yung Kasim. Ang ating average price noong July ay nasa 371 pesos average for the Philippines. Pero noong July last year, ito ay nasa 335 pesos lang. Inaasahan din na tataas ang presyo ng gulay sa Agosto, pati na rin sa ilang produkto ng petrolyo. Ang gulo. Ano na ba yung balita na yan? Sino na ba nagsasabi? Tapos ngayon tataas naman. So bumababa ang inflation habang tumataas ang presyo. Ang gulo-gulo nyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa loob ng forecast range na 0.5 to 1.3% ang resulta ng Hulyo. At inaasahang mananatiling mababa ang inflation para sa buong 2025.
At on the table pa rin ang further rate cuts mula sa BSP habang tinutuloy nito ang kanilang easing cycle. Para sa agenda. Alam mo kung totoo tong balita na ito? Dapat mag-celebrate tayo. Pero baka ito na naman, yung announcement katulad ng ginawa last year ni Bongbong na we have billions of pesos for flood control projects. After one day, baha. After a year, baha pa rin. Tapos nagsisisihan na sila. Hindi daw kasalanan ni Bongbong, kasalanan daw ni Tamba. Kasalanan yung parehas. Kasi ang hilig nyo sa ganyan, announcement eh. O, mapayapa na daw ang Maynila, mapayapa na ang Pilipinas dahil walang nagsasaksakan sa harap ni Claire, sa bahay ni Claire. Pero in reality, hindi ganun. Ang gulo sa labas. Alam niyo itong mga pinagsasabi nyo yan? Talagang iniinsulto nyo ang talino ng taong bayan. Senado, susugurin ng komunista? Di umano. Pasok! Sana wag magmadali masyado yung Senado dun sa kanilang inaasahang aksyon kasi para silang babiyahin ng jeep, hindi pa puno, gusto nila umarangkada. At pag umarangkada sila, ang mangyari, ang may iwan, yung katotohanan, pananagutan, at yung katarungan. At ang lalim ng analogy niya. Parang kinumpara ang Senado sa jeep. No isang araw, parang ang ginamit niya example, isang beauty queen. Ang lalalim ng mga tirada mo, Percy, baklang-bakla. Hindi ako bakla. Hindi, ay, walang masama wala akong sinasabi baka sabihin nyo, judgmental ako sa bakla. Pero syempre kasi kung magiging bakla ka, magpaganda ka naman, pambihira. Di ba? Sabi nga, may kasabihan, okay? Ito kasabihan hindi ako dyan Sabi, bakla ka na, pangit ka pa. O kaya bakla ka na nga, wala ka pang pera. O bakla ka na, bobo ka pa. Di dapat, hindi ako sangayon. Meron po tayo mga kaibigang bakla. Sa katunayan, yung mga banateros, bakla yun. Hindi, joke lang. Ang lalaki ng katawan ng mga kasamahan ko sa banateros. Ang mga siga yun. Meron nga silang may kwento ako sa inyo, Meron na naman daw bagong tayong grupo. Kaya lang yung bagong tayong grupo, markado kay Jay. Nagpaalam na sa amin. Sabi niya, pasensya, baka masira banateros dito. Pero pag nakita ko yung babanatan ko yun, dalawa ron sa miyembro doon sa kabilang grupo. Bakit? Kasi pati nanay niya dinamay, pambihira. Wala bang utak yung mga yan. Pati nanay, dinamay sa vlog. Walang personalan. Kung hindi kaya ng utak ninyo ang politika, huwag niyong daanin sa ad hominem na pati nanay dinadamay. Pero anyway, call ni Jay yan Good luck sa inyo. So gusto ko makita yung laki ng katawan ninyo pagka kayo binugbog ni Jay. Hindi pa ako nananakot. Sabi niya nagpaalam talaga sa amin yun. Oo. Pasensya na baka madamay kayo pero hindi ko pwede talagang palagpasin kasi nanay ko na binirada. Well, anyway, diretso tayo dito. Percy, pasok! nakalunong ko dito, may iwan doon sa biyahe na yan ng taong bayan. Isang araw Ayan na naman tayo sa taong bayan. Sunog na sunog sa inyo, mga taong bayan. Yung the likes mo, sunog na sa inyo ang taong bayan. Ito, kaya ako dito sa mga ito, naiipokritohan ako. Bakit? Laging gamit ng taong bayan. Sigaw pa ng sigaw, huwag matakot, makibaka. Yung mga ganong tonohan Kaliwang kaliwa. Anyway, taong bayan na naman. May anomalya nga sa budget. Ang laki ng anomalya ng budget ng Kamara. Umimik ka ba, Percy? Hindi, ako nagtatanong lang. Umimik ka ba, Percy? 10 ng iyong mga kalaguyo. Hindi, makakalaguyo. Mga kagrupo. Ba't naman kalaguyo? Wala akong kahilig-hilig sa kalaguyo. Sa iyong mga kagrupo, umimik ba kayo? Yung bayaran. Ako tanungin kita, Percy. Totoo ba yung sinabi ni Chanco na yung mga pumirma na bayaran ni Tambaluslos? I-deny mo. Kayong mga pumirma ng impeachment ni BP Sara, i-deny nyo. Hindi kayo tumanggap ng pera kay Tambaluslos. Ngayon, taong bayan na naman. Wala naman kayong nasilip ko, hindi si BP Sara. Nasilip mo na ba si Tambaluslos? Hindi, hamon ko sa'yo. Kaya mo bang silipin si Tambaluslos? Paano naging taong bayan?
Sa tingin mo mas matino si Tambaluslos kaysa kay VP Sara? Kung pag-uusapan natin korupsyon, sa tingin mo hindi mas korap si Tambaluslos kay VP Sara? Tapos apektado taong bayan? Anong kaplastikan niyang Percy? Pero eto balita. Simulan natin dun sa balita. Kasi may kumakalat. Sa katunayan, pumasok sa group chat namin. Ha? Meron daw magpupunta sa Senado. Manunood ng hearing. Abangan nyo mamaya-maya lang. Manunood ng hearing, mga komunista. Yung sigaw na, "Huwag matakot, makibaka." Ganun pa ito, no? Makibaka, huwag matakot. Di ba? Gagawin yung palengke Senado. Ang tanong, paano makakapasok yung mga lintekas na yan? Di sino pa magpapapasok niyan? Pag ang komunista nakapasok sa loob, sino nagpapasok? Di komunista rin. Kasi may pangalan yan. Bawat senador may pangalan, may listahan. Sino yung bisita nila? Kaya bukas, pagka may sigaw ng pasigaw-sigaw dyan, checkin nyo kaninong bisita ito. Pinasok ba tayo ng komunista? Kasi hearing to na Senado, hindi to kalsada. Gusto nyo mag-rally? O di doon kayo sa tapat ng Liwasang Bonifacio. Ba't kayo papasok sa Senado? Fake news ba ako? O abangan nyo maya-maya lang. Abangan ninyo kung fake news si Cotsoli. Sana nga, hindi totoo yung nadinig ko. Kasi kababuyan na yung ginagawa ninyo. Wala na kayong alam. Buti, sana, yung mga pasigaw-sigaw nyo, patas. Yung bang lahat, sinilip mo yung confidential funds nito, silipin mo lahat yung confidential funds. Sinisilip mo yung budget nito, silipan kayo ng budget. Hindi yung galit na galit lang kayo sa Duterte. Ba't ba kayo galit na galit? Ay, sa bagay. Alam mo naman to si BP Sara. I may disagree with BP Sara sa ibang mga desisyon niya sa buhay. Pero sa paglaban sa komunista, saludo ko dyan. Si PRRD naman, paglaban sa mga durugista, saludo ko dyan. Pag pinagsama mo, tanggalin mo ang durugista at komunista sa bansang Pilipinas, matahimik. Tingnan mo lang. Agree, Percy? Yan ang isigaw ng sigaw. Sino bang ang daming napatay ng mga sundalo ng mga yan? Bakit nakabalik? Papayag ba kayo mga sundalo? Ay, may nadinig ako sa sundalo. Hindi ko nasasabihin. Pero papayag ba kayo ng ganun? Mga kabaro nyo napatay ng mga ito. Di umano. Susugod pa sa Senado? Wow. Yung katarungan. At ang nakalulungkot dito, may iwan doon sa biyahe na yan ng taong bayan. Isang araw matapos ihain ng Kamara sa Supreme Court ang motion for reconsideration nito, kaugnay ng ruling sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, may panawagan naman ng ilang kongresista sa Senado. Ito ay ang huwag madaliin ang pagdidesisyon. Bukas, araw ng Miyerkules, August 6, nakatakdang talakayin ng Senado ang issue ng impeachment. Kasunod ito ng ruling ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na iniendorso ng Kamara. Ayon sa ilang kongresista, Etong mga tatlong ito ang malilinis. Hindi ko kilala ito. Napakalinis na itong mga ito. Wag daw madaliin ng Senado. Ano masabi ng Supreme Court? Di ba? Executory na yun. Sino ba dapat masunod? Sino bang, kayo ba? O Supreme Court? Ito bang si Percy? Ito bang bata ni Tambanan sa Tingog? O sino bang mas may alam sa batas? Itong mga to o Supreme Court? Wow. Alam nyo ba kung paano ka maging Chief Justice o Justice ng Supreme Court? Lalim ng pinag-aralan nyo? Samantalang si Rizal nga hindi nila alam yung crime is personal, hindi nga niya alam. Nagmukha siyang tanga kay PRRD. Tama o tama? Bayan ng talo sa agarang pagsantabi ng kaso. Sa dulo, ang mahalaga dito dapat marinig ng taong bayan yung dalawang panig at magkaroon ng fair day in court. Kasi nga, pag nangyari yung pag-dismiss na yan na hindi pa final ang process sa Korte Suprema, talo na naman ang taong bayan. The impeachment case is dismissed. Then we have practically it's to the country's loss kasi ibig sabihin nun never natin malalaman at never masasagot ang mga katanungan matagal na nating hinihingi katulad ng kung ginamit ba ng tama ang confidential funds, may pananagutan ba ang Vice President tungkol sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng Speaker ng House. At Hindi daw masasagot yung mga katanungan ng taong bayan.
Hindi masasagot yung katanungan o yung katanungan ni Tambaluslos, yung boss mong si Tambaluslos. Hindi nyo alam yung anomalya ng budgetan? Ha? Tingog ka, hindi mo alam? Wow, ang linis mo, Teng. Ang linis nito. Ang linis nitong mama na ito. Wow. Kaliwat kanan na nga ang sabi sa inyo, may 7-7 kayo. Sabi ni Magalong, even yung kasamahan yung kongresista, nakasamahan nyo rin. Siya pa nga ang campaign manager ng alyansa na si Chanco. Binubulkar yung kalokohan ninyo. Tapos ikaw, ito, haharap ka, parang wala kayong alam, tapos kasalanan ni Sara, parang ang titino ninyo. Nagawa mo bang silipin yung boss mong si Tamba? Kung hindi kayo mga double standard, ang pa-plastic ninyo. Ba't hindi nyo labanan yung hamon ni Chanco? Magpakitaan kayo ng cellphone. Ang linis mo, Teng! Linis. Linis ng boss mo. Ng atang Speaker ng House. At gaya ng panawagan ng ilang individual kabilang na Senador Kiko Pangilinan, binigyang diin ng isang kongresista. Ano ba style talaga nito si Kiko? Style ba yung ganyan sa buhok? Ano ba yung uso? Pag artista ba asawa mo, kahit ng bado yung pauso mo, okay lang, pauso ka na lang. Pag artista asawa mo, basta kahit tumigop ka ng sabaw nang wala ka nahihigop. Yung lahat ng kabado yan, yung kaplastikan at kakornihan, okay lang kasi artista asawa mo. Nako. Binigyang diin ng isang kongresista na mahalagang makapagsagawa ng oral arguments ang Korte Suprema kaugnay ng issue. I think the only response to that would be an oral argument. Sino naman to? Si Kaka. Dinagat Islands, Kaka. Arguments in court na pwedeng mabigyan ng pagkakataon yung mga partido to explain ano talaga ang totoong facts doon sa issue. So, tingin ko mahalaga na... Ano ang totoong facts? Meron bang peking facts? Hindi facts yun. Kasi hindi totoo eh. So, lahat ng facts totoo. Facts nga eh. Magkaroon ng ganyang opportunities. Giit naman ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Hindi ito namimigay ng pera sa kampanya. Hindi namigay ng pera ito. Malinis tong babae na ito. Oh. House Prosecutor, kailangan maging maingat sa pagresolba ang Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Lalo na't isa itong landmark case sa impeachment proceedings, kaya nararapat lang bigyan ng lahat ng partido ng pagkakataong maipaliwanag ang kanilang posisyon. Alam mo ang punto niyan dito. Kailangan mag-ingat ng desisyon ng Supreme Court kasi landmark case dahil kung ano man ang magiging desisyon ay gagamitin na ito. So it means jurisprudence to. So yung mga susunod, it is as if or it is really a law. Yung desisyon na ginawa ng Supreme Court ay batas na yan, jurisprudence na yan. Yan po ang sinasabi ni Luistro. Itong napakalinis na babae, pinakamalinis sa balat ng lupa na hindi nagbo-vote buying. Sobrang linis nito. Alam mo kung anong dapat jurisprudence na gawin? Anong dapat? Ipakulong ng Supreme Court si Percy, si Gadon, at saka si Richard. Yun yung mga tatlong dinimanda kasi binastos ang Supreme Court. Lantarang kabastusan. Hindi ito dapat hayaan ng Supreme Court. Dahil kung hinayaan ito ng Supreme Court, asahan nyo Supreme Court, babastusin kayo araw-araw kaliwat kanan para na kayong politiko. Anong mangyayari doon? According to the case of this and that versus Percy, Richard, and Bobo Gadon, kung sinabing okay lang yon at hinayaan ng Supreme Court yun, asahan mo, araw-araw na yan. Babanatan na kayo. Parang yung mga politiko, sabi huwag maging onion skin. Kaya nga binabanatan ng mga politiko, hindi sila pwedeng onion skin. Yun po ang naging jurisprudence. Yun po ang naging batas. So, if there is a way, hindi po tayo eksperto sa batas. Pero kung meron dapat desisyonan ng Supreme Court na ito, ay dapat manindigan sila dito sa tatlong dinimanda. It's about time that we cannot disrespect the Supreme Court. And how can we do that? Kung maaari, kung nasa batas, kung po pwede, ipakulong yung tatlong yun para hindi na pamarisan. And every time na may babasto sa Supreme Court, ididimanda sila kasi yun ang jurisprudence. Dapat diretso sa kulungan ang babasto sa Supreme Court.
So hindi nyo dapat i-baby. Kayo Supreme Court, di ko po kayo tinuturuan. Kayo ay magaling. Pero pag pinalagpas nyo to si Percy, si Bobo Gadon, at saka si Richard, mali kayo dun. So, kung gusto nyong manatili ang kapangyarihan, ang pagiging final arbiter ng Supreme Court, you need to teach these people lesson. Again, if you may, I don't know the exact law about this, if you can, put them in jail. Samantala, welcome naman sa isa pang House Prosecutor, si Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang panawagan sa Korte Suprema na maglabas ng status quo ante-order at magsagawa ng oral arguments. Giit ng kongresista, Isa pa itong malinis. Ito si Chua, wala itong tinayong milyong City Hall sa bangketa ng isang eskwelahan. Apakalinis na ito si Chua. Humanda ka kay Isko. Tapos na. Ang araw mo. Delikado ka. Kay Yorme Isko. God first. Malinis to, malinis. ito ay upang mas maipaliwanag ang mga komplikto. Walang bahid ng korupsyon. Talagang yung kanyang kanipis-nipis na building na ginawa dyan sa Maynila sa bangketa. Tama ang presyo. Milyon. Akala mo nagtayo ng kondominium. Ang lilinis nitong mga bata mo, Tambaluslos. Wala silang bahid ng korupsyon. Ang mga bata ni Tambaluslos, sila ang dapat tularan ng anak mo, Tambaluslos. Sila ang sa mga nanonood sa akin. Ito mga nagsasalita ngayon ng mga bata ni Tambaluslos, yan ang dapat tularan ng mga anak ninyo. Ang lilinis. Pambirang buhay ito. Sila pa yung may alam sa batas. Sila pa yung malilinis. Kadong isyong legal at mailahad ang mga pangyayaring makatutulong para sa pag-unawa ng Supreme Court Justices. Rosa Licuz, UNTV. Anong pangalan nito? Rosa Licuz. Pag nagkakaroon ako ng anak at babae at magiging reporter, anchor din, o maybe broadcaster, any journalist. Kasi na-inspired ako sa pangalan, Rosa Licuz. Mga ganyan ang pangalan eh. Dapat kung babae magiging anak ko, Chris Cristobal. Ganun, no? Para matindi. O kaya kung lalaki, ano may paglalaki? Toby Cristobal. Galing, no? Chris Cristobal and Toby Cristobal. Galing. Rosa Licuz. Next topic po tayo. Puro takalokohan tong mga bata mo, Tambaluslos.